Yo guys, check. Kamusta mga idol, no? So ayan, mag-a-update tayo ngayong araw at gabi pala, sorry, gabi ng Miyerkules, mga idol, no? At syempre alam nyo na, mga lods, matindi ang mga news natin ngayong gabi na to, no? Malulupit ang update natin. So sana palike na ng ating video ngayon pa lang, malaking tulong yung maagang like, no, sa video natin, lalong-lalo na sa ating channel. Para nyo na siyang sinishare. Okay, so sa mga hindi pa nakasubscribe na gusto ng ganitong content, everyday news, trending news, crypto, global news, subscribe na kayo sa channel natin. Okay? So ayan. Mag-news na tayo. Punta muna tayo sa ating crypto bubble. Okay, so ngayon may kita nyo sa 1 hours. Sa 1 hour natin mga idol, medyo may downtrend tayo. Nakikita sa 1 day natin, mas makita natin yung kapal ng downtrend. Kanina nasa 0 pero ngayon mga nasa 3, 4. So ayan, 2.2, no? Ano pa? 12 ano to, double digit yung year. Mga idol, Pengu, Cardano 3.1. Ayan sa day natin. Sa hours natin siguro hindi natin alam kung nakaka-recover na, pero kung titignan natin, medyo drop pa rin yung ating XRP. Malapit na siya dito. Ito yung 1.3. No, ang Bitcoin kasi ngayon nasa 74, bumaba siya ng 74 mga idol. Grabe nga yung baba ng Bitcoin, no? Oh, mga lods, no? At yung babalik na naman siya dun sa ating super support. Okay, etong range ng 74 mga idol, ito yung pinaka super support natin. Nako, pag yan nabasag, nako delicades. Mga idol, nabasag pababa. Delicades yan, mukhang bababa pa tayo pagka ganyan. Pero yung XRP natin, ganun din. Hmm. Malapit-lapit na rin, mga idol, no? So ano mangyayari? Malungkot ang lahat. Easy lang, mga idol, no? Nangyayari talaga yan, mga lods, no? Ang ating downtrend. So mag-news na muna tayo. Mamaya natin babalikan yung yung chart na yan. Baka masabihan tayong sino gumawa ng coin na to? Ah, Taragisto Nasa top 10. Ano number? Anong ano to? Pangilan to? Pangilan siya? Check nga natin 'to. Ngayon ko lang nakita 'yan. Madami palang ganyang coins, oh. Pero ito siya, tingnan natin, nasa top 100 ba siya? Ay hindi, malayo mga idol 'no, nasa 5,005 ba. Ba't nandito siya sa top 100? Top 100 'to, Oh. Biglang pumasok ang ano mo rin, 'no, ang ob mo rin, ito, check na natin 'to. Naku, mainit-init 'to mga idol. Nag-update ang Polymarket mga lods, 'no? Shares for a yes resolution are currently trading at $0.32 while no shares are priced at 0.70. Kumbaga kung boboto ka dyan indicating that market participants place 32% probability of a Senate conviction. Oh, si Vice President Sara, crypto users on Polymarket give 31% chance that Senate will convict VP Sara Duterte. 30%. Nung nakaraan, nasa 22 lang ata. To basta 20 plus lang, mga load. So ngayon, tumataas yung kanyang percent o yung porsyento na siya ay makukonvict. Pero dito lang yan sa Polymarket. Kung gusto nyo bumoto, ang halaga. Kasi yung Polymarket, alam ko, black yan sa Pilipinas. Yan, no? Nakalagay, B, 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 tignan natin. Titignan ko lang, kasi wala yung Polymarket talaga sa Pilipinas, mga lodi. Ayan, polymarket.com, meron ba? Ayan, bawal siya, no? Pero kung dito ko siya titignan, check natin dito.
Dito pwede. O ayan, no? Pwede kang bumoto dito kasi sa mga sa mga gustong maka-access, no? Try nyo mag-Opera browser muna kung di pa kayo marunong gumamit ng ng VPN, mga idol. Pero kung marunong na kayo gumamit ng VPN, check nyo yung mga link dyan sa description, mga idol, no? Ayan. Yung mag-Opera browser muna kayo. Oh, ayan, no? So, goods naman sa Opera 'yon, may makita niyo lahat. Pero ito, bad news ba 'to o good news? Nasa inyong yan, nasa inyong bias 'yan, no? Kung good news o bad news itong balita na ito, mga idol, kasi tumaas siya ng ilang percent, no? Kasi ang pagkakaalam mo talaga nasa 20 plus lang 'yan, no? At eto na, punta na tayo sa mga news natin abroad. Super bullish for crypto, sabi rito, no? President Trump says the US will remain the crypto capital of the world and warned that other countries are trying to take America's place in Bitcoin and digital assets. He also called crypto a major industry that US must protect. Alam nyo mga idol, si Trump gusto niya talaga yan na maging crypto capital of the world yung USA. Ayaw niya magpasapaw sa ibang bansa kasi sinasabi niya kung hindi natin to gagawin to ng ibang bansa, mauunahan tayo. At ano ba yung mga dapat gawin para maging crypto capital of the world ang US? Kailangan may mga malilinaw na batas. May mga clarity, no? So ayun na nga mga idol. Kaya malakas din yung paniniwala ko na maipapasa yung Clarity Act dahil hindi pwedeng maging crypto capital of the world yung US kung hindi mapapasa yung clarity. Napaka-importante nung batas na yun. 'Di ba? Ayun lang yung thoughts ko diyan mga idol, no? Pero nasa inyo kung naniniwala kayo o hindi. Ayun lang yung opinion ko. Pero ito yung sinabi dito, mga lods. At naniniwala ako diyan, lagi niyang sinasabi yan mga idol no? Bitcoin crypto capital of the world pa nga nakalagay, no? USA, hindi ang EU. Eto kasi mga lodi, the EU just banned cash payment. Eto, ang point dito mga lodi, parang dati ganito sila pero ngayon ang bilis mag-flip 360 agad mga lods. Nagbago yung paniniwala nila, parang ganun. Sabi dito, the EU just banned cash payment over 10,000. Kumbaga pag limampas na ng 10,000 euro, euro ba to? O pounds? Euro? O ban and will require ID for all Bitcoin transaction starting 2027. Imagine pag magtatransa ka ng Bitcoin, kailangan mo ng identification. No? O, ayun. Sa kanila yun ayun yung gusto nilang i-push. The same EU that's losing the stablecoin war to America. The same EU whose German chancellor called it a world champion of overregulation is now tracking every Bitcoin transaction above a certain threshold. Kasi nga naman, ba't kailangan mo ng identification? 'Di ba? Pag magtatransa ka ng crypto, isa nga yun sa mga reason kung ba't ginawa yung Bitcoin para sa mga tao, 'di ba? Malaya nilang gamitin. Cash ban above 10,000 euro, o yan, baban yan. Pag ng cash so pwede siguro electronic payment, pero yung cash hanggang 10,000 lang. Bitcoin required ID o requires ID na. Gold can still be bought anonymously. Ayan. The EU isn't fighting financial crime, it's fighting financial freedom, no? Kumbaga parang pinipigilan nila yung mga tao pag gaganyan 'Di ba? Sana wag gawin ng mga Pinoy sa Pilipinas 'yan. While America proposes zero capital gains on Bitcoin, while UAE builds crypto banks with zero restrictions, Europe is building a financial surveillance state and calling it consumer protection. 2027 is closer than it sounds, mga idol. So parang nagiging mahigpit sila, mga idol, no? Parang nawala yung purpose ng crypto kasi ang purpose ng crypto nga kaya ginawa yung specifically yung Bitcoin para kontra yun sa government di ba? Para hindi makontrol. Tapos ngayon kokontrolin, di ba? So, kabaliktaran yung nangyayari. Parang ganun yung sinasabi dito na idol, no? At eto, speaking of bitterness, Warren, si Senator Warren, no? Si Senator Warren, Elizabeth Warren, attacks Ripple National Trust Bank, demands OCC hand over full crypto banking documents by June 1.
no? So nagdi-demand si Senator Elizabeth Warren na magpasa yung recall ng mga ito, no? Na mga gusto niyang ipasa. Senators Warren sent a formal letter to the US OCC demanding answer about crypto firms receiving National Trust Bank charters including Ripple National Trust Bank. Warren claims Ripple and other crypto firms are operating like a full-scale bank while potentially bypassing traditional banking restrictions. Hindi lang Ripple to mga idol, no? Parang hinighlights lang dito yung Ripple, pero marami silang lahat ng nag-apply, no? Ayun yung lahat yon nagdi-demand doon si Senator Warren o Elizabeth Warren. Now she's demanding regulators hand over, ito yung mga dinidemand niya, full charter applications, secret internal legal reviews, business operation breakdowns, OCC communication and emails, and proof this firm legally qualify as a trust companies. The US OCC has June 1 to respond. So kailangan daw niyan mga Lodi. Pero sabi nga dito, mga idol, kahit ano pang iyak ni Madam, mga Lodi, ayan nakalagay diyan, no? Kahit ano pang iyak niya, Elizabeth Warren demand Ripple hand over confidential charter documents after its bank charter approval. But, ito yung matindi niyan. The OCC already made its decision and many see it as another major step for XRP into the US banking system. Tanungin natin kung totoo to kasi baka mamaya fake news. No? Check natin. Ay, sorry. Is it true that the OCC has already made its decision? Ayan, tanongin natin. Para malaman natin kung totoo. Yes! Ayan na, yes na nakalagay. The OCC has already made and publicly announced a conditional approval decision for Ripple's National Trust Bank Charter. Date of decision December 12 pa, no? The OCC granted preliminary conditional approval for Ripple National Trust Bank, a de novo National Trust Bank. This was part of the batch of similar conditional approvals for several crypto firms, including ito yung mga kasama rin sa binabakbakan ni Senator Elizabeth Warren, including bukod sa Ripple, Circle, Pacos, BitGo, Fidelity Digital Asset at etc. What conditional approval means? Ano ibig sabihin ng conditional approval na pinayagan ng OCC? It confirms the OCC has reviewed the application and determined it meets certain regulatory and policy requirements. So pumasa na sila dun. No, na-determine na ng OCC na na-meet na nila yung certain regulatory and policy requirements. It is not final authorization to open and operate the bank full approval. Hindi pa siya full kasi nga conditional pa lang mga idol no. Permission commerce business under 12 USC 27 requires the company to meet all pre-opening requirements, capital system company, etc. The charter can expire if not open within a set period, around 18 months from conditional approval. So, hindi pa siya totally approved, no? Pero na-meet na nila yung mga requirements. Pero meron pa atang mga follow-up na kailangan nilang ipasa. So, ayun siguro yung hinahabol ni Senator Elizabeth Warren. Current status, ano ba? As of the late May 2026, Ripple Charter is still in the post-conditional phase. Nandun pa rin sila sa conditional approval. Ayun pa rin yung pinangahawakan nila. No public reports indicate it has received final approval to commence operations yet, but conditional green light from December 25 stands and has enabled further progress na toward a potential Federal Reserve master account. Kumbaga doon na sila papunta. This is exactly what Senator Elizabeth Warren is criticizing in her May 19, 2026 letter. She is demanding documents and legal analysis for the already granted conditional approval for Ripple and 8 to 9 other crypto firms. Hindi lang Ripple. Ayun nga yung mga nabanggit natin, Circle, BitGo, Fidelity, arguing they may exceed limits under the National Bank Act.
The satirical expose you shared earlier with the fake May 15, 2026 charter document engage. Hindi, ito yun. Exaggerated timeline. Siyempre, kumbaga nangaasar lang po yung ano na to, yung picture na yan, no? Pero ayun na nga, no? So, ayun siguro yung hinahabol ni Senator Cynthia Lumis. Pero parang sabi nga sa nabasa ko, from conditional no approval is piece of cake na lang para maaprubahan yung kanilang master account, no? So, titingnan na lang natin. Pwedeng niya mapigil, no? Pwede niyang mapigil o pwedeng umiyak siya. So, hindi natin sure yan. Tayo ay nanonood at nagsusubaybay lang sa kanila, okay? So, ito. Speaking mga Lodi, Bloomberg just said live, Bitcoin and Crypto Clarity Act is now likely to pass before the midterms. Ayan before midterms. Bipartisan support is building. It will impact the 2026 election. Ayun yung sabi dito. So, positive news to. Check natin, post natin to. Clarity Act. Define digital asset in US law. Establish clear SEC and CFTC jurisdiction. Protect software developers and DeFi. Set balance rules for intermediaries, stable coins. Clarities the rules for tokenized and security. So, ayun yung mga nakapaloob dyan, mga idol. No? So, at sinabi nila, pero marami ring post na nagsabi na hindi raw mapapasa ngayong taon. Iba-iba mga idol. Depende sa bias mo. No? Pero pag pwede niyo naman tanungin si Grok kasi iba-iba rin sinasabi ni Grok depende kung kasang post ka nagtatanong Kunyari dito ang post na to. Ayan, tinanong ko siya. Medyo magiging positive siya diyan. Kapag dito naman sa post na to kay Lisa, kumbaga ganun, medyo sasangayon siya. Hindi ko alam mga idol, medyo nakakalito, no? Pero kayo nang bahala, no? Pero sabi ko nga, paano magiging crypto capital of the world ang USA kung hindi ipapasa yung Clarity Act na to? Kasama dapat to sa ingredients, di ba? Ni Trump. So, ayun lang yung ano ko diyan, no? Tingin ko diyan mga idol. Ato, Ripple files letter to SEC to officially treat XRP like BTC, Ethereum plus 0% haircut collateral status to USD. So, ito yun mga lods, no? Nagpasa yung Ripple sa SEC. Tama ba? O yan, sa SEC nga, ayan. Ripple just filed a massive letter to SEC Crypto Task Force officially asking regulators to modernize crypto rules for the institutional era. Ripple wants the SEC to, ayan, treat XRP the same as the BTC and Ethereum. Recognize RLUSD as top-tier collateral. Reduce RLUSD serve haircuts from 2% to 0%. Make blockchain registries the official legal ownership record for tokenized assets. Ripple specifically wants XRP classified as a readily markable digital asset alongside BTC. Kumbaga, gusto nilang itrato sila na ganun. Pero sige, laliman natin. Para maintindihan natin. Yung iba kasi hindi ko alam Hindi ko alam tong haircut reserve haircut kung ano yan. Manggugupit. De, joke lang. Ano ang kanilang hinihiling? XRP gusto nilang ituring na non-security o hindi na security, which is okay na yon mga lods, no? Hindi na talaga security commodities na in-announce na rin yung SEC yun 'di ba? Kasama na nga yung SHIB doon tsaka Doge na digital asset katulad ng Bitcoin at Ethereum. Nangangahulugan ito na mas madali itong gamitin sa trading at investment nang walang mabigat na regulasyon tulad ng securities. RLUSD, ito yung stablecoin ng Ripple. Gusto nilang maging top tier collateral sa mga broker-dealer, ibig sabihin 0% haircut o walang bawas sa halaga. Yung pala yun. Walang bawas. Kapag ginagamit ito bilang garantiya o collateral, pag ginagamit mo siyang collateral, dapat 1:1, parang gano'n. Walang bawas. Sa pananalapi, tokenized asset, gusto nilang ang on-chain blockchain record o yung talaan sa blockchain ang magiging tanging legal na record ng pagmamay-ari para hindi na kailangan ng papel o traditional na sistema para patunayan na pag-aari mo ang isang asset. Bakit ito mahalaga? Bakit ito in-apply ng Ripple? Which is napatunayan na naman na hindi sila security, nanalo na sila sa kaso, in-announce na ng SEC na commodity sila. Bakit pa ito mahalaga? Ito ay sumusunod sa kanilang pagpupulong noong March 2026 sa SEC. Layunin nilang magkaroon ng malinaw, no? Kailangan kasi malinaw na mga patakaran para mas madaling gamitin ng malalaking institusyon o banks o broker
brokerage ang mga stablecoins at non-security crypto sa kanilang pang-araw-araw na operasyon kahit na walang Clarity Act. Siguro parang gano'n yung gusto ng Ripple, no? Baka matagalan pa yung Clarity Act, dapat mag-a-apply na kami ng ganito para kahit walang Clarity Act at least malinaw na. Oh, 'di ba? Parang gano'n siguro 'yun. Hindi ko alam, naisip ko lang 'yun. Oh, sa madaling salita, gusto ng Ripple na bigyan ng mas maluwag at malinaw na regulasyon ng XRP. Specific lang hindi naman niya sinabi yung mga ibang coin. So, sa kanila lang mismo, malinaw na regulasyon ang XRP at RLUSD para lumakas ang paggamit nito sa mundo ng pananalapi. So, parang specific lang sa kanila yung hinihiling nila. Lalo na sa Estados Unidos, ito ay positibong hakbang para sa crypto industry. So, ayun nga, no? Siguro dahil ang tagal ng Clarity Act kami na muna, linawin nyo na muna kami. Parang ganun. Grabe naman yan. Mauna pa kayo Grabe kayo Ripple Kaya pala ganito na yung mga post ng mga crypto exchange Mga idol Sabi rito, exchangers are letting you know how XRP supply shock is coming. Kasi tulad nito, be true. Ito yung pinost mga lodi Today is going to be a great day for XRP. So kakapost lang nito. Ito naman 1 day ago, tomorrow is going to be a great day. Yan para sa puro XRP yan mga idol, pati ito pa yung HTX. Adoption moving low-key but it's happening. Ayan mga lods Bakit nagpo-post yun yung mga crypto exchange? Exchanges are probably milking this riddle so they get people to deploy capital into their exchange. LOL, parang ganun daw. It's a marketing scheme. Any publicity is good publicity though, right? Sabi niya rito. Ayan. They're in the business of making money, not messing around. They all know what's coming. It's a great advertisement for them, especially with the retweets. So, ayan nga mga lord. Parang nagpaparamdam na daw yung XRP. Pero ako, hindi ko masyado akong na-hype sa mga ganyan. Pag nakita ko nang lumipad yung XRP, doon ako ma-hype, mga lods, no? Pero sa ngayon, tiwala lang muna tayo, okay? So, ito yung pinaka-last malupit natin na news. Alam niyo ba kung ano to? Naalala ko dito si Baymax Yung lumabas si Baymax. Napanood niyo na ba yung Baymax? Ayan Waking up, a Chinese humanoid. Ganito tumayo yung paggigising na yung mga robot. This is how a Chinese humanoid robot rises from its box, stands up, and gets straight to work. Ayan mga lods. Nakita niyo, ang weird, no? Pero ito yung mga i-deploy ata mga lodi sa mga factory. No, sila yon, no? Yung parang papalitan yung mga factory worker, mga idol, na mga robot. Nako, grabe. Grabe rin tumayo, no? Parang normal lang, Alam niyo, mas trip ko yung kamay na hindi ganyan, yung sa tao, hindi dapat ganyan Dapat yung kamay nila parang clam. No, yung para madaling makahawak. Hindi kasi yung thumb kasi 'di ba, ito yung pinakaimportante sa tao para makahawak ka yung thumb Pero kapag yung robot, parang ito, yan, tas meron ding chloron dito, chloron no. Parang hindi lang siya thumb, siguro sabihin nating mga 2 daliri dito tas 3 daliri dito, parang gano'n siya, para madali siyang makahawak. Ayun lang yung ano ko kasi may mga robot ako nakitang gano'n hindi nila talaga binase yung katulad ng sa tao. Binase nila dun sa para talagang mas maging epektibo, ayun. Hindi kamukha ng tao. Maging mas epektibo yung pag-hold o pag-handle kung ano man yung mga hahawakan nila. Gano'n yung mga nakita kong robot na na iba, 'no? So ayan, ayun yung mabilis na news natin ngayong gabi, mga idol. Nag-update lang tayo sa ating mga malulupit na news ngayon. No, so sana na-enjoy nyo ang ating video kahit maiksi lang mga idol, no? Pero sana like nyo pa rin yung video natin, mga idol, at syempre alam niyo naman, subscribe sa mga hindi nakasubscribe. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga idol, check nyo yung lalo na yung mga link dyan sa baba ng description, i-check nyo yan, mga lodi, lahat yan importante. No, i-check nyo yung mga link dyan, makakatulong sa inyo yung iba dyan, mga idol, no? So ayun lang, ngayong gabi natin, magandang gabi sa inyo, maraming salamat sa mga nanood. At syempre nag-like at nag-subscribe sa ating channel. Shoutout sa inyo lahat. Saludo. Magandang araw. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat. At what's up mga idol. No? Kasi tulog na si Boy WhatsApp. 11:00 na Ayun. Thank you. Kita-kits.